tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Hard Work and Good Fruit of Holy Living. Napakalinaw po ng sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7, a man reaps what he sows. A person harvests what he or she plants in life. Ang pamumuhay po ng may kabanalan ay isang malaking proyekto. Holy living requires hard work, but it yields good and it yields the most desirable fruit. Ito po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, the hard work and good fruit of holy living. Holy living requires hard work, but it also has very, very good fruit. Salamat, Panginoon, sa tagumpay niyo sa aming buhay. Salamat sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, kung saan-saan kami naglakbay, pumunta, sumuong na marami mga panganib, alam man namin ito o hindi. Subalit kayo, Panginoon, ang isang naging tagapag-ingat namin. Salamat, Panginoon, sapagkat gumising pa kami sa isang umaga na may buhay. Salamat po sapagkat kami iniligtas mo sa napakaraming maaring masamang mangyari. Kaya, Panginoon, kami ay nagdiriwang ng iyong kabutihan. Pinagbubunyi po namin ang kabutihan niyo sa amin. Pinagpapasalamat ang iyong walang hanggang pag-aaruga, pagbibigay na aming mga pangangailangan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami narito ngayon upang sumamba, hindi upang gumawa ng kung ano-anong masasamang bagay. Nagpapasalamat kami at pinagdiriwang namin na kami ay nasa isang bahay-sambahan, hindi nasa isang bahay ng kasalanan, hindi nasa isang paggawa ng mali, kundi narito upang magbigay ng aming mga handog, mga ikapu, mga awit, papuri, at upang makinig ng inyong salita. Ano pa nga bang ang maaari naming magawa na higit na mas mainam kaysa sa ngayon sa ginagawa naming sumasamba sa inyo? And this is your victory, O God, at work in our lives. We thank you for the privilege of worship. We thank you for the privilege of life. Habang lumalapit kami sa iyo, Panginoon, kung may nakikita pa po kayong kasalanan sa aming puso, mangyaring ipatawad niyo. Lord, you remember that we are dust. We ask you to forgive us our iniquities. Mga kasalanang sinasadya, di sinasadya, na naging habit na hindi namin napupunan, nagkakasala pala kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo kami ng sensitive spirit so that we may be allergic to sin, so that we may always know if we're committing sin and we are offending your righteousness. Ituro niyo sa amin na higit lalong mataas na paraan ng pamumuhay. At nawa, Panginoon, hindi lang maging attendance ang ginagawa namin ngayon, hindi lang maging isang service, hindi lang isang programa, kundi tunay na pagsamba sa inyo. At ang salita niyo magpalakas sa amin, magpabago sa amin, salita niyo maging pagkain namin, kalakasan at gamot ng aming mga kasakitan. Lord, we ask that you be present spiritually in our midst, in our hearts, and turn this activity, Lord, into an act of worship. And may you bless us. Let your Spirit, O Lord, be among us. Sweep this place with your holy presence. And in the name of Christ, we reject, rebuke, drive away, destroy, and frustrate any presence and work of evil. We open our hearts to you, O Holy Spirit. Fill us. Fill us with wisdom. Anoint us. Empower us to understand your word. Father, we ask all of this in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. The hard work and good fruit of holy living. Unang-una po, meron talagang hard work. Let's take a look at the hard work of holy living. Colossians 3:1-4 gives us an insight. Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. And may the Lord apportion these words to us that we may understand and live because of it. So anong una pong itinuturo dito na hard work is focusing on heavenly things. Sabi, set your heart on things above.
Ang tingnan, ang titigan, ang matyagan, ang mahalin, ang hangarin, ang gustuhin, ang pagsumikapan, ay yung mga bagay na makalangit. Because this means feeding the Spirit, strengthening the Spirit that is within us, and obeying the Spirit of God. Galatians 5:16, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. And this is hard work. Ang sinabi pa nga, sinful nature, that means it is our nature to be sinful. Likas sa tao ang maging makasalanan. Parang sinabi na sa atin na magpakabanal ka, parang sinabing lumipad ka, defy gravity. Pero bakit po ang mga ibon na nakakalipad? Bakit ang mga isda na nasa tubig ay nakakalutang? Sapagkat sila ay merong tool, meron silang technique, at ginagawa nila kung ano ang dapat gawin. Pag sinabi sa ating, you must live a holy spiritual life, sinasabi, you have got to work hard because you've got to fight gravity. You've got to fight the laws of nature. And the law of the human nature is that we are sinful. Hindi natin kailangang isiping maging makasalanan, likas sa ating maging makasalanan. Hindi natin kailangang magsikap gumawa ng kasalanan. Yun ang mas madaling gawin natin sapagkat yun ang likas ng tao mula nang siya ay nagkasala. At mula nang nagkamali si Adan at si Eva, at tayo naman sa ating personal lives ay nagkamali at patuloy na nagkakamali, lalong nabubuhay yung sinful nature. How can a sinful person focus on heavenly things? That's hard work. It requires discipline. Pag kami dumadaang kaakit-akit, ang aking normal, siyempre, ang inyong normal, ang normal nating lahat na reaction ay maakit. Pero sabi, focus on heavenly things. Huwag mong paghangaran. So, hindi mo kailangang isiping magkakasala ako ngayon pagka merong dumaang sexy dito ay paghahangaran ko. Hindi na kailangang isipin, automatic yon. Ang kailangang isipin ay pag may dumaan ay hindi ko paghahangaran. Pagka meron ako nakitang perang hindi akin ay hindi ko nanaising maging akin. Pagka meron ako nakitang hindi kaibig-ibig na asal ng isang tao, hindi ko siya i-criticize. Yun ang dapat nating isipin because the moment you stop thinking about being holy, on automatic, we become sinful. That is hard work. But what is beautiful about it is hard only at the beginning. But constant practice turns it into a habit. And once it is a habit, then our nature begins to change. Kaya dumarating ang mga Kristiyano na kung minsan, ang nagiging nature na nila yung gumawa ng mabuti, nahihirapan na silang gumawa ng mali. Yung dati nilang mga kalaguyo ay nahihirapan na nilang balikan. Ang dati nilang mga bisyo ay ayaw na nila. So kita natin na totoo nagkakaroon ng pagbabago ang tao. But it requires hard work, especially at the beginning. At yung mga taong hindi naghihirap, hindi nagdidisiplina sa sarili, kahit 10, 15, 20 years mag-church, kahit umaten ng Bible study, kahit magkaroon ng ministry, pag hindi dinisiplina ang sarili na magpakabanal, lagi na lang gumagawa ng mali. So focus on heavenly things. That is the one half of what we should do for a fruitful, holy living. And there's the other half also, Colossians 3, 5-11, as we continue reading. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must rid yourselves of all such things as these. At tignan niyo po mga kapatid kung alin sa atin ang dapat na nating tanggalin. Sabi sa scripture, dati na kayong ganito, pero dahil kay Kristiyano na, alisin na ang mga ito. Unang-una, anger, malice, rage, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. So, part nung first half pa rin natin na set your mind on heavenly things. The other half is now destroy that which is earthly, which is worldly. So, the focus on earthly things. That is the next thing. The next hard work is the focusing on earthly things. First, you focus on heavenly things, and then you defocus on earthly things. Kung minsan nakikita nyo camera work, palabas sa mga pelikula at mga TV, ang camera kasi nakakapili lang kung saan i-focus ang sarili. So kung may babaeng naglalakad sa kawayanan, i-focus yung kawayan, malabo yung babae. I-focus yung babae, malabo yung mga kawayan.
So sinasabi, focus on heavenly things, yan ang palinawin, and they focus on earthly things. They focus on self. They focus on self-pleasure and selfish pleasure. This is hard work because this is going away from the physical and we are physical. Lalo't nagkakakanta ka ng let's get physical. Talagang mahirap maging spiritual. Pero kung let's get physical lang in terms of mag-exercise, kumain ng mabuti, mag-diet, that's good. But if it means satisfying all the desires of this body, then we can never be spiritual. Because that which is physical always opposes the spiritual. Magkalaban, magkaaway. Ang work ng Kristiyano, magkaroon ng happy blend yung physical, that which is worthwhile, beautiful, honest, and godly about the human body, and then the spiritual side magblend. That is the goal of life. Na hindi naman kung naging Christian ka, hindi ka na kumakain ng masarap, hindi ka na humihiga sa masarap na higaan, ayaw mo na gumamit ng magandang tela sa iyong damit, laging penitensya. Hindi yun ang ibig sabihin ng kill the body, kundi kill the sinful desires of the body. Hindi naman sinful na gusto mong kumain ng masarap na nata de coco. Hindi naman sinful na gusto mong mahiga at gumamit ng masarap na unan. Pero kung nagiging pagnanakaw na sa kapwa ang ginagawa natin, pagsisinungaling, pandadaya, para lang mapasarap natin ang ating buhay, doon siya nagiging masama. So napakahalaga na willing tayong magkaroon ng hard work. Because to kill the body, to prevent being anger, and to control our rage and our malice and slander, and to clean up our act, and to cleanse our vocabulary, is transcending, defying, and starving the flesh. Yung dila kasi, ang gusto niya lagi mag-criticize. Kahit nga nasa worship service ka na, madali pa rin mag-criticize eh. Kahit nga nagba-Bible study ka na, dali-dali pa rin mag-criticize. Dahil ang gusto lagi ng dila, manira. Sirain ang kanyang object at sirain din yung may-ari ng dila na yon. So sabi, starve your tongue. Gustong magsalita ng dila, pigilin. Gustong may sundan ang mata, pigilin. Gustong merong puntahan yung kamay, pigilin kung naglalayo sa atin sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, I beat my body and make it my slave. Masasabi po ba natin ang ating katawan ay ating alipin? O baka ang ating katawan ng ating amo? Ang gusto ng matang tingnan ang natitingnan, ang gusto ng kamay na puntahan ang pinupuntahan, ang gusto ng paang puntahan, doon tayo sumusuot. Ang gusto ng dila na sabihin, yun ang sinasabi, aba, magiging alipin tayo niyan. Kaya sabi, kailangan marunong tayo ng control sa sarili. I beat my body and make it my slave. Nga, huwag niyong gawing literal, baka next week, puro kayo pasa-pasa. Poetic language lang yan. Talinghaga. Ibig sabihin talaga, pinapahirapan ko itong katawan na to. Siya ang pinapasunod ko. Hindi ako ang susunod sa kanya. Alam niyo, kung minsan natatawa tayo, pero may mga taong literal, they really beat their body. Akala nila yun ang paraan, hinihiwa ang sarili, hahampasin ang sarili, luluhod sa mga pingga at mga butag na bote, gagapang, hindi kakain. Kahit pag gawin natin ang gawin yon, pagka hindi tayo nagkakaroon ng spiritual transformation inside, sinful pa rin yung body. Ang nagiging katuturan na lang ng pagpapahirap sa katawan para mabawasan ang guilt. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang Panginoon ang tumanggap ng lahat ng hampas, ng latay, ng sugat at pahirap para hindi na tayo mahirapan. So hindi physical na harm ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi yung physical suffering na nasusugatan, nahihirapan, nagugutom, kundi to starve the sinful nature of our body, not the body itself. Because the body is the temple of the Holy Spirit. Handiwork of God. Kailangan mahalin. Pero hindi dapat laging sundin ang kanyang mga kagustuhan. Inisa-isa yan, sexual immorality, lust, desires, greed, anger, rage, malice, slander, filthy language, and lies. Kailangang kontrolin. This is defying the sinful and the fallen nature. James 1:21. Get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Kailangan isa-isahin natin sa ating buhay. Madaling malaman kung alin ang that which belongs to God and that which belongs to the devil. At tayo po mga Kristiyano, oras na na-offend yung spirit natin, liban na lang manhid na tayo, kauulit ng kasalanan, ramdam natin na meron tayong grief. It is one of the proofs that you're already in the Lord. Madali mong maramdaman, you are grieved when you do something wrong.
At kailangan po nakikinig tayo dun sa grief na yon, sapagkat yung lungkot na yon, pag tayo gumagawa ng mali, yun ang tinig ng Espiritu nagpapaalala sa atin. Una, pagka tayo medyo malungkot, matamlay, hindi tayo masaya, mag-isip-isip tayo, may kasalanan ba ako? Kung yun naman ay hindi natin alam, kasi kung alam na natin, hindi natin kailangan mag-isip nun dahil alam na natin. Pero kung minsan hindi tayo aware So, bakit kaya wala ang siglang espiritu ko? Magbabasa ako ng Biblia, parang hindi ako masaya. Aaten ako ng worship service, parang hindi ako excited. Kakanta ako ng mga spiritual songs, parang hindi ako natatouch. At kung dadaan ang offering, parang hindi ko gusto mag-offer. Bakit parang wala ang puso ko sa tamang lugar? Then, magre-review tayo. May nasabi pala akong masama laban doon sa tao na yung kahapon. May inisip pala akong mali siyang isip laban sa taong yon. Then, we begin to confess to the Lord and say, Lord, I'm sorry. Patawarin niyo po ako. At kung maaari tayong humingi ng patawad doon sa taong pinagkamalan natin, we restore. Sabi sa Bible, confess to one another. And then makikita niyo yung joy nagbabalik. Sapagkat ang puso na nasa Panginoon na talagang nalulungkot yan pag nagkakasala. Pero dapat pakinggan, kasi pag hindi natin pinakinggan, mamaya manhid na uli yan. Kailangang pakinggan. Ano pang dapat gawin? Para raw yung hard work na nire-require sa atin, Colossians 3:12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, gentleness, and patience. May ibinigay na premise. Dahil kayo ay pinili at mahal ng Diyos, dahil kayo ay banal at iniibig ng Diyos. May therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, ibig sabihin, nakatanggap na kayo ng pabor mula sa Diyos. Natawag na kayo, pinili na kayo, pinaging banal na kayo, at minahal kayo at patuloy na minamahal. The only correct reaction is to be loving also. To clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, because these are the same virtues that God uses on you and applies to you. Sabi, kung kayong tumanggap na ng kabutihan ng Diyos at patuloy na tumatanggap, anong tama niyong reaksyon dito? Di kung anong tinatanggap niyo, yun din ang ibigay niyo sa inyong kapwa. At ang tinanggap niyo sa Panginoon ay pag-ibig, therefore, the hard work is loving people. Do you think it was easy for Jesus to love us? No, He paid dearly. So tayo rin, we must be willing to go through loving people. To love them because Christ loves us and loved us. Madali bang mahalin ang tao? Manong tingnan yung katabi nyo. Mahirap. Naku, ang hirap. Pagkahirap-hirap. Kung minsan mas kilala nyo, mas mahirap pa. Alam nyo kayon. May element na madaling mahalin, pero may element na hindi. Bakit maraming mga naghihiwa-hiwalay na mga magkasawa, mga magkakaibigan, mga magkakamag-anak? Kasi mahirap magmahalan. Kaya kung minsan, many people don't get close enough, so you don't have to go through the pain of having to separate. Kasi pag naging sobrang close, nagkakabistuhan ang mga ugali. Loving people, that is a difficult thing to do. But that is required of us. The only logic being, we have already received God's love. How can we not give it away? So loving anyone, even loving everyone, pinapamahal pa nga sa atin, pati mga kaaway natin Ganun ang hirap ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, the hard work of holy living. Why? Because when you love, you avoid doing many sins. Committing many sins. Subukan ninyo. May bisita kayo sa bahay ninyo. Pinsan ninyo, kamag-anak nyo, pamangkin nyo. Pag di nyo mahal, pati karami ng inilalagay niyang gatas o juice sa kanyang baso, sukat na sukat nyo. Diba? Anak ng pinsan nyo, nakikibakasyon sa inyo, dami naman mag-juice ng batang to. Pero pag anak nyo, dagdagan mo pa anak. Kasi love mo Pagka mahal mo sa buhay yung nakabagsak ng pagkalaki-laking bowl, ang tinitanong mo agad, nasugatan ka ba? Pero pagka empleyado mo, mahal yan. Yung nabasag mo, kasi di mo mahal Kaya ang sabi ng Lord, love people. Because when you love people, you gloss over their mistakes. You do not focus on their errors, but you focus on their accomplishments. Kaya pag mahal na mahal mo ang anak, kahit na siya ang pinaka-lowest grade sa school, sasabihin mo, slow learner lang. Kasi anak mo, anong tawag niyo sa mga hindi niyo anak na bumabagsak? Alam niyo ang tawag niyo doon. Diba? Pero pag anak niyo yung bumagsak, nag-a-adjust kasi. Kung ano-ano. Because love covers a multitude of errors.
Kaya tayo pag laging critical, lagi na lang tayong nagagalit, lagi na lang tayong may nakikitang mali, isang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi ka tayo loving. Pag love nyo ang church nyo, ano una nyo makikita? Yung kanyang mga kapurihan. Pero pag hindi nyo love, puro kapintasan ang makikita nyo agad. Pag love nyo ang speaker, ang preacher, ang teacher, puro mga magaganda ang nakikita nyo. Pero pag hindi nyo love, lalo't inggit kayo, puro mga kapintasan ang makikita nyo. Kaya sabi ni Lord, you know, the very best way to change your lifestyle is to be loving. Then you don't commit so much sins against people. You become more forgiving. At ang hard work dito, being compassionate and kind and humble and gentle, patient, forbearing, and forgiving. Lahat ng ito, traits natin sa mahal natin sa buhay. Kaya nakita niyo yung mga wives, kahit great achievers, pag mahal nila yung husband, they diminish themselves in the presence of their husband so their husbands can be great. Ganon din yung husband sa kanilang wives. Kasi mahal mo eh. Pero pagka hindi mo mahal, lagi mo siyang pinapaliit. Kahit may sinasabi pa yung husband mo, pinuputol mo na. Dear, mali ang sinasabi mo. Sa harap ng iba, pasalamat ka naging asawa mo ko, naging tao ka. Di ba? May mga ganyang script. Sa akin lang nagkaroon ng mantika ang iyong labi. Sa akin ka lang nakabihis ng maganda. Hindi mo mahal. Mahal mo ang sarili mo. Kasi kung mahal mo yung tao, pinapalaki mo siya. Katulad ni John the Baptist, mahal niya si Kristo. Sabi niya, He must increase. I must decrease. So most of the sins we commit is because we don't love enough. That's why we want to be the star and we minimize what others do. We trivialize them. We hurt their feelings to feed our ego. Kaya love is the answer. Kaya pag sinasabi nyo na, ang hirap naman sundin si Lord na love your enemy. But what will the Lord say? Sige, hate your enemy. Sige, sumugod ka. So ano mangyayari? Lalo tayong nahulog sa kasalanan. Talagang si Lord, kahit mahirap sundin, siya talaga ang tama. At ito sasabihin ko sa inyo, mahirap sundin si Lord. Amen? Totoo. Pero mas mahirap sundin si Satan. Hirap din lang at hirap, doon na tayo sa tama. Pag sumunod ka rin naman kay Satan, mapapahama ka rin, mahihirapan ka rin eh. Marami ka magiging kaaway, marami magagalit sa'yo. Mas mahirap. Wise people obey the Lord because it is the easier thing to do. Spiritual people obey the Lord because it becomes their nature. Kaya mahalaga yung Christ-likeness, that we are like Christ. Because when you do something just because Christ tells you to do, ang hirap nun. But when you do something because not only Christ tells you to do, but also because it's what you have already grown to love, because it's really what you like to do, then it becomes easy and it becomes a pleasure. That's why Christ-likeness is our goal, to be like Christ. And how do we become like Christ? Think like Christ. Then we begin to act and behave like Christ. Then we develop Christian habits. Now, our nature changes. Humihirap magkasala, nagiging mas madaling maging tama. Kaya mahalaga na magmahal. Alam niyo po, gawin nating project. Wala pa ako nadinig na ganitong New Year's resolution. Yung to be more loving. And how can we become more loving? Focus on what is good about a person. Because no person can be so 100% successful as to be totally wrong, as to be totally detestable. Merong lovable sa person. Romans 13:8, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. Nakita niyo po yung law ay hindi ako kumakain dito pag Biyernes, hindi ko ito ginagawa, ganito kahaba ang buhok ko, hindi ako nagsusuot ng ganitong etc. etc. Fulfilling the law is loving our fellow man. Love covers so many errors. Their errors and our own errors are covered by love. Kaya ang tinuturo ni Lord, be loving. Sowing equals reaping. So, pag pinag-usapan natin yung hard work, at nakakatatlo na tayo ng hard work, anong unang-una sa ating hard work? Paalala nyo sa inyong katabi, ano yon? What? Focus on heavenly things. Then, the focus on earthly things. And then, love people. Ang magiging bunga niyan, the all-important fruit of holy living becomes real in our life. And what is that? Peace. Magkakaroon tayo ng peace sa buhay. Mga kapatid, walang mas mahalaga sa buhay na ito kesa sa peace o kapayapaan. Kung naranasan nyo na lagi kayong takot, naranasan nyo na may nervyos kayo, lagi kayong may inaalala, mauunawaan yung sinasabi ko. Kapayapaan, kapanatagan, yan ang pinakamataas na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao.
The peace of Christ. Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya sabi sa Colossians 3:15-17, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So sinasabi sa mga verses na ito, yung all-important fruit of holy living, which is peace. And this peace is brought about by contentment. It is brought about by contentment and thankfulness. Pagka po tayo ay marunong maging kontento, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Pag marunong tayo magtiwala sa Diyos. Sino pong hindi mapayapang tao? Those who are always engineering everything to suit their desired ends. Yun lang, sasakay ka sa bus, sasakay ka sa aeroplano, worry ka na ng worry agad kung saan ka mapapaupo, aisle ba o window. Ang dami mong worry. Kasi ini-engineer mo, may kakausapin ka pa, gagawa ka ng mga advance call sa reservation para lang mangyari yung gusto mong mangyari. Eh kung ikaw balik, tinuturuan mo ang sarili mong makontento kung saan ka mapaupo, ang dami mong kapayapaan. And for all you know, doon ka rin mapapaupo sa gusto mo, minus the worry. Because why worry when you can pray? You talk to people, you talk to clerks, you talk to this, you talk to that. Can you not talk to God? Wala bang Diyos? Pwedeng, Lord, ilagay niyo naman po ako doon sa upuan na choice niyo para sa akin. Kung maaari sana, yun ring choice ko. And then I will have peace. Pag lagi nating ini-engineer, meron akong isang kakilala, isang Kristiyano na ina-appreciate ko naman yung concern niya, pero pag oras nag-party ito, I stop going to his gatherings. Kung sino ang uupo, katabi nito, katabi nun, katabi niya, talagang pinakikialam ang lahat. Pinangihimasukan, nakaupo ka na, bubunuti ka pa sa upuan mo para ilagay ka sa tabi dito para kausapin mo siya, sabihin niyo yung asawa niya kasi may problema, kausapin mo siya, ha? Ganito, ganon. All throughout the event, hindi nag-enjoy siya at ang lahat ng tao were tortured dahil lagi niyang ginagawang tau-tauhan. Wala bang Holy Spirit na pwede mong kausapin, Lord, kayo pong gumawa ng seating arrangement. At nang sa ganon, magkatabi-tabi ang mga tama at tugma-tugma. Because when we try to always control the outcome of events, we become manipulators. We manipulate people, we manipulate things, we manipulate even data, we manipulate many things, and we don't have peace. But the fruit of godly living is peace. Contentment. Not having to always actively try to change and rearrange things. Philippians 4:11, I have learned to be content whatever the circumstances. Kung tayo po yung matagal na kay Lord, hindi pa tayo maging kontento. Pag may nangyari hindi natin initially na gusto, puro reklamo tayo, pinapalitan natin. Pag nalagay kayo sa isang sitwasyon na hindi nyo masyadong gusto, isipin nyo, Lord, pati mga planeta kayo naglagay sa posisyon. So siguro naman may kinalaman kayo kung bakit ako narito. Dahil anak nyo ako. Ituro nyo po sa akin kung anong papel ko, bakit ako nalagay dito. Bakit ako kumisa naiwan ng flight? Bakit ako naiwan ng tren? Bakit itong ayaw kong katabi ang nakatabi ko? Bakit napalagay ako dito, doon, etc., etc.? Lord, ano po ba? Ituro nyo sa akin. And the Lord will tell you. Kabigat-bigat nga nung Pluto na planeta, ang Diyos ang naglagay doon sa kaduluduluhan. Hindi pa ba niya kayo mailagay sa isang posisyon na kagustuhan niya? It is important to let God be God. To let go so we can have peace. Yung hard work natin, gawin natin doon sa focusing on heavenly things, the focusing on earthly things, and loving people. At sigurado magkakaroon na ng magandang bunga yung hard work na yun. Yung iba, let's not work too hard to manipulate, to change events. Let things flow after we have done what we could. Peace is also brought about by wisdom. Wisdom that comes from knowing God's word. Wisdom that comes from seeing the blessing hand of God no matter what situation we get into. And knowing what really matters in life. Alam niyo po, mahalaga sa buhay, malaman natin anong mahalaga at anong hindi naman talaga masyadong mahalaga. There are many things that are very important. We work hard. There are things na hindi bali na, kahit ano na lang. No big deal. And enjoy life. Of course, peace brought about by true spirituality. That is the gift of hard work. But it comes only through hard work. Bakit nagiging spiritual ang tao? Ano yung mga signs? Sabi, well, you sing psalms and hymns and spiritual songs to each other. Ibig sabihin, ganun kataas ang spirituality ng mga tao that they celebrate their faith.
That they always glorify God. Hindi puro pag nagkita, magkano ang dollar ngayon, tumaas na naman. Tuwing nakikita na naman, magkano ng gasolina. 1960s pa, taas na yan ng taas. Akala na natin, mamamatay na tayo lahat. Buhay pa nga tayo ulit lahat. Kasi may Diyos tayo eh. And the Lord can teach us wisdom. The Lord can teach us to adjust, to be productive. Let us not despair. Luma na yung mga pagtaas-taas na yan. Luma na lahat yung mga problema na yan. Meron pa bang hihigit na lala na problema kaysa nung panahon ng Hapon? Pero nakita nyo yung mga panahon ng Hapon, ang mga Pilipino nakapagpaandar ng mga sasakyan na gumagamit ng coco fuel. Pagkatapos nung natapos na yung gera, itinigil natin yung napakagandang enterprise na yun. Nag-import naman na tayo nag-import. Siyempre kasi yung mga nasa pamahalaan may komisyon. Pag nag-import tayo ng malalaking bagay, kahit bigas, kahit ano, kaya gusto nila mag-import. Hindi na de-develop ang ating bayan. Kaya tayo maraming problema. Pero kung tayo godly, we will love God, we will love our country because love for God should translate into love for country because it is God who gave our country to us. E di uunlad tayo. It all goes back to loving God and finding very practical applications of what loving God means. And when we are spiritual, we are productive. So we produce many things, we are satisfied. When we are spiritual, we also learn to be happy even with what we do not have. So ang ending pa rin, happy ka pa rin. So mahalaga to be spiritual. Because the Spirit is above the fray. The Spirit is above the storm. The Spirit transcends what many people consider to be great difficulties. Ano mga conclusions ang pwede natin magawa sa ating mga readings, mga kapatid? We harvest what we plant. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Nagtanim ng masamang hangin o anong inani, isang mas malakas na mga daluyong at bagyo. Jeremiah 29:5, plant gardens and eat what they produce. Isang bagay po. Minsan nag-iisip ako kung ano talaga ang nagpapalungkot sa tao, nagbibigay sa kanya ng malaking kabigatan. Ito'y laging pag-aalala. Pag namatay ba ako, maganda ba ang aking ataol? Pag nagkasakit ako, may gagastahin ba ako? May mag-aalaga ba sa akin? Pag bigla ako ng isay dito, meron bang bubuhat sa akin? Meron bang makikiramay sa akin? May gagawa ba sa akin ng mabuti? At kung minsan dahil sa pag-iisip nun, ang mga tao nagiging sakim. Kuha ng kuha, para lang i-secure nila yung feeling nila na pag nagka-problema sila, meron silang maasahan. Lord, ano po ba talaga ang sagot sa worry? Paano magkakaroon ng peace ang tao? Natatakot tayo, hindi tayo magkaroon ng pera, mawalan tayong hanap buhay, magkasakit, hindi ka na makapagtrabaho. Lagi tayong may mga ganyang fear. Lord, ano po ba ang tunay na sagot dyan? At minsan, sa akin pong prayer, isang thought ang talagang naging napakalinaw. What you plant is what you harvest. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, magtanim ka ng kaayusan. Gusto mong may tumulong sa'yo, maging matulungin ka. Gusto mong may magbigay ng kapayapaan sa buhay mo, yan din ang ibigay mo sa iba, kapayapaan. Gusto mong may magmahal sa'yo, magmahal ka muna. Malinaw na malinaw ang sinabi sa Bible, kung anong itinanim, siyang aanihin. Pati pagpapalaki natin sa mga anak, ano po bang mangyayari sa anak ko? Baka maging monster ito, magigiba siyang Superman o Darna o babaeng gubat o tuod. Anong mangyayari sa aking anak? Ang sinasabi sa Bible, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So why worry about the future that you cannot touch now when what you should do is to just train up a child in godliness? Because what you plant, you will harvest. Gusto mo ng kapayapaan, yan ang itanim mo sa buhay. Instead of using all your energy worrying about what will happen tomorrow, use your energy to plant something good today because the Word of God says, what you plant is what you harvest. And the Word of God is true. Huwag tayong mag-alala na mag-alala. Ang gawin natin, magtanim ng magtanim. Hindi ang inaalala ng iba, kanino kaya ako uutang bukas? Sino kaya ang mawa 1, 2, 3 ko? Sino kaya ang maaawa sa akin? Huwag niyong gawin yan. Magtanim. Tayo na magtanim. Sapagkat naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay tapat. Pag itinanim mo mabuti, aani ka ng mabuti. Alam nga namang dinaya ka ng Diyos. Don't worry about harvests. Worry about what you plant. Concentrate on that, and you will have peace. Work hard on planting, and you will have the fruit of such hard work. Focus on heavenly things. They focus on earthly things. And love people. If you did these 3 things, which admittedly are all very hard to do. But it is harder not to focus on heavenly things. Anong gusto nyo? Mag-focus kayo on hell? Pwede rin. It is difficult
and even more difficult not to defocus on earthly things. Because you want to be fixated on everything, on earthly things, you will always worry. Manood kayo lagi ng news. Tingnan nyo ang mga exchange rate. You will always worry. Sabi, focus on the right thing. Focus on God. Defocus on earthly things. And you will have peace. Love people. Kahit yung minahal mo, hindi kanya minahal, may ibang magmamahal sa'yo. Maliban na lang sinungaling ang salita ng Diyos. Ang sinabi, pag nagmamahal tayo, tatanggap din tayo. At kahit magmahal ka at hindi ka sinuklian ng pagmamahal, panalo ka pa rin kasi una ka nang tumanggap ng pagmamahal mula sa Diyos. Nagmahal ka lang sa tao, kahit hindi niya ibalik, nakatanggap ka na. Napakahalaga na dibdibin namin ang mga salitang ito. Huwag papasok sa kabilang tenga at lalabas doon. Dibdibin natin ito to focus on heavenly things. And how do you focus on heavenly things? Pag may isang nangyari, merong offense, merong hindi ka gustong nangyari, itanong mo sa sarili mo, will this be important 5,000 years from now? And if it's not be important 5,000 years from now, then it's not important enough. Then you can let go. Hindi niya ako in-invite sa party niya. Mahalaga pa ba to 5,000 years from now? Hindi na. So, hindi mahalaga. Sige na. Dapat marami na tayong mapalampas. Sinabi ko na plantsahin ang gusto kong isuot, hindi na plantsa. Iba tuloy ang isusuot ko. So, paplantsahin ko ang aking maid. Mahalaga pa ba yon 5,000 years from now? Hindi na. So, hindi ba talaga mahalaga? Ano ba talagang mahalaga? Kabanalan, kabutihan, pag-ibig sa Diyos, pagtulong sa kapwa. Alam niyo kung bakit mahalaga yon 5,000 years from now, 10,000 years from now? Kasi nakalista sa langit lahat ng ginagawa natin. And the Lord will always reward good work. But the God of justice will also see that those who do evil are punished. If it's not important 10 million years from now, lalo namang hindi mahalaga. Matuto tayong mag-isip ng heavenly yung frame ng mind. We're so focused on the here and now, kaya tayo walang napapalampas, walang napapatawad. Parang ito na lang ang mahalaga sa buhay. Samantalang eternal beings tayo, being children of God. We will be around for zillions of years. So marunong tayo dapat magsabi, baliwala yan. Sige na, palampasin. Focus. Work hard and harvest the good fruit. Dear God, thank you for your reminders. Salamat sa mga paalala niyo, Panginoon. Dapat kaming maghirap gumawa ng mabuti at aani kami nito. Kesa na nababaligtad, dinadaya kami ni Satanas, naghihirap kami sa paghihiganti, sa paggawa ng mali, sa pakikipag-away, sa pakikipagkompetisyon. Naghihirap na rin lang kami, nawa makita mo, Lord, paghirapan namin ang pagtatanim ng mabuti. Nawa huwag mo makita, ang hirap na hirap kami nagtatanim, nagbubungkal, nagtatanim, pero ang itinatanim pala namin, tinik. Ang itinatanim pala namin, damo na walang katuturan. Tanim pa kami ng tanim, alaga ng alaga, wala naman palang magandang bunga ito. Teach us, Father, to value doing good. And may you see us, Lord, laboring in your vineyard, doing what is good, planting what is good. Salamat sa inyong mga paalala. At kung kami, Panginoon, sa aming presensya ngayon sa iyong harapan, meron sa aming mga nadadaya, tanim ng mali, gawa ng intriga, tanim ng chismis, nagpapagod para mag-agaw, mandaya, magnakaw. Alam na alam namin, Panginoon, na mas masaklap pa ang bunga nito na pinaghirapan namin. Kaya nawa, makita mo kaming pinaghihirapan ang pakikipagkasundo, pagpapakumbaba, pagtatanim ng kabutihan, pagpapasensya, sapagkat lahat ng ito may bunga sa aming buhay. Teach us, Lord. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, paturo tayo sa Panginoon. Baka meron sa atin nadadaya, pagod na pagod kayo sa paninira sa kapwa, pagod na pagod sa pang-aagaw ng asawa ng may asawa, pagtatakip sa kasalanan, pagod na pagod sa pandaraya, pagod na pagod sa pangungupit. Bakit tayo magpapagod sa pagtatanim ng mali? Bubunga rin yun at ang aanihin natin ay masama. Pagpaguran natin ang pagtatanim ng mabuti. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, kung anong itinanim, aanihin. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Buksan ang ating mata. Kung meron tayong mga kabulagan na may pinagpapagwaran pala tayo na mali, dapat ang pagpagwaran natin, tama. Be alone with the Lord and may you be blessed. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Hard Work and Good Fruit of Holy Living.
O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay nagmamasan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa ay buhay niyo, O Diyos, kay dakila. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito.
Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga Kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga Kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga Kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan.
silay ng liwanag mula doon sa silangan. Nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Namumuna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyang gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Bakit dapat gamitin ang salitang binibini kesa miss? Kasi ang root word ng bini-bini bini, mabini. Ibig sabihin mahinhin, maayos kumilos, good ang kanyang deportment, good manners, right conduct, always correct in dealings with people, always a sight to behold, always proper. Yun ang ibig sabihin ng bini o mabini. At pag dinoble mo yon, alam mo na, mas intense, bini-bini. At yan ang description talaga ng mga babaeng Pilipina. Na sila yung mga bini-bini, maayos, marunong, mahusay. Kaya yung title, ang ganda na i-revive natin para kesa miss lang, na parang wala ng kahulugan. La la
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!